130 naman ang ribs mula sa dating 140 pesos. Sa pamilihang lungsod, dumadaing din ang mga meat vendors sa matumal na benta kung saan kalimitan nila ay hindi pa halos sila makaubos ng isang baboy sa buong maghapon. Mula sa 190 pesos, 180 kada kilo ang kasim at pige habang 170 naman ang pork chop. 10 piso rin ang ibinaba ng kada kilo ng pata at ribs na nagkakahalaga sa kasalukuyan ng 150 pesos at 160 pesos. Sa kabila ng murang presyo at nalalapit na panahon ng Kapaskuhan, hindi pa rin naman nila masabi kung magiging mabenta na ang mga karne ng baboy dahilan sa hindi naman nila maikakaila na may kahirapan ng buhay sa kasalukuyan. Susunod, Severa Neo Calapan di apektado sa isyong kinakaharap ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation ayon kay Congressman RGV at Pag-ibig. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living, a perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse. All units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa layuning patuloy na ipamulat sa mga estudyante ang kahulugan ng nationalism, gayon din ang pagiging responsible citizen at ang maiwasan na ma-recruit sila na maging rebelde. Patuloy ang pagsasagawa ng symposium ng 203rd Infantry Brigade sa pangunguna ni Brigade Commander Colonel Carlos Kita, kung saan itong nakaraang Sabado, ika-4 ng buwang kasalukuyan ng isagawa ang nabanggit na aktibidad sa gymnasium ng Minskat, Calapan City Campus, na dinaluhan ng may humigit kumulang na 650 estudyante mula sa Civic Welfare and Training Service, National Security Training Program at ROTC sa nasabing institusyon. Sa pangunguna ni 203rd Brigade Commander Colonel Carlos Kita, isa-isang tinalakay ang kahalagahan at pakahulugan ng nasyonalismo at pagiging isang responsableng mamamayan sa mga mag-aaral na naroroon, kung saan naging tampok sa gawain ng pahayag at testimonya ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan.
na sina Marie Cris Payong-Ngayong at Rose Ann Gumanoy na pawang mga nasa murang edad at mga estudyante nang sila ay mapabilang sa makakaliwang grupo. Ayon kay Colonel Carlos Kita, dahilan na rin sa di umano'y kadalasang nahihikayat ng mga rebelde ang mga kabataan, higit ang mga estudyante kung kaya't patuloy nilang isinasagawa ang programang ito. Sinimulan to nung sa San Jose, that was sa second quarter of this year. Nasundan ito ng DWCC. At yung batalyon naman ay kinandak din sila. So ito ay pang-apat na ito. And ito ay patuloy namin gagawin na buong isla ng Mindoro, including Romblon in the future. So napakaganda. Ang mga nakakausap namin na estudyante ay siguro more or less mga 6,000 na. Malaking bagay naman ayon kay MINSCAT NSTP Director Maria Emily Andres ang isinasagawang aktibidad kung saan malakian nila may tutulong nito para sa mga mag-aaral upang maitas ang kaalaman nila patungkol sa pagiging mga responsableng mamamayan ng lalawigan. Sa huli mensahe naman ni Brigade Commander Colonel Kita, ang pakikiisa ng lahat para na rin sa katahimikan ng probinsya ng Silangang Mindoro. Ang mensahe ko sa ating mga mamamayan ay makiisa sa ating komunidad. Kasi sa amin naman, hindi kaya naming isolbarin itong problema ng peace and order without the help of the people themselves. So lahat tayo magtutulugan, mga professor, mga professional, ating gobyerno, ang militar, polis, ang komunidad, at lahat na mga sektor para makatulong tayo sa pagpapaunlad ng ating komunidad at mapatahimik yung mga lugar, lalong-lalo na yung mga lugar na medyo ikagulo. Sa ibang balita, isa ngayon sa pinag-uusapan sa bansa ang patungkol sa isyong kinasasangkutan ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation. Ang di umano'y mga bumili ng bahay sa dalawang subdivisions, ang Severa Bacolor at Severa Mabalacat sa probinsya ng Pampanga, na umano'y napag-alaman na mga ito ay hindi lehitimong mga pag-ibig members o ang tinatawag na bogus borrowers. Kaugnay na rin sa naisiwalat na usapin at napabalitang lahat ng di umano'y pagawain na kinasasangkutan ng Globe Asiatic ay iimbestigahan kung saan kabilang ang Severa Neo Calapan dahilan sa ang developer nito ay ang nabanggit na korporasyon. Personal na ipinahayag ni 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia sa naging panayam ng Newsline team sa kanya nitong nakaraang Sabado, ika-4 ng Setyembre, na ikinalulungkot niya ang pangyayaring ito. Ngunit tahasan naman niyang sinabi na walang dapat ipangamba sa Severa Neo Calapan dahil ito anya ay hindi apektado ng usapin.